Ngayon po ay Tuesday ng ika-4 na linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan nito'y pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sinong nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinabi po ni Jesus sa taong kanyang pinagaling, "Ngayon magaling ka na. At huwag ka nang gumawa ng kasalanan, baka mas masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Mayroon po bang kaugnayan ang ating sakit o karamdaman sa ating mga kasalanan? Bagamat ang sakit o karamdaman ay hindi po parusa sa ating mga kasalanan, ngunit maaring hindi po natin alam na marami pong sakit o karamdaman na nakaugat o nagsimula sa ating mga kasalanan. Tulad halimbawa ng sin of greed o kasakiman, anger o galit, gluttony o katakawan. Sa maraming paraan, ang ating kasakiman, ang ating galit ay nagtitrigger sa pagkakaroon natin ng alta presyon o high blood, sakit sa puso, at marami pang iba. At gayon din ang katakawan. Ang katakawan sa anumang pagkain ay sa kinalaunan ay nagdadala sa atin sa pagkakasakit. Kaya pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at iwasan natin ang mga ito. Sa oras na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at tumanggap ng grasya ng sakramento ng kumpisal, we would be free from any guilt of conscience. At mapalaya tayo sa ating pagkaalipin mula sa Diablo na minsan ay nagkunyari bilang isang sakit o karamdaman. Ang pagkakasakit o pagkakaroon ng karamdaman ay minsan maituring nating blessing in disguise. Marami pong tao na dahil sa kanilang pagkakasakit ay nagbabalik loob sa Diyos, naging malapit sa Diyos, o naging mabait nang sila ay naharap sa malaking pagsubok sa buhay. Kaya blessing in disguise, dahil sa pamamagitan nito, napalapit muli ang tao sa Diyos. Ngunit mayroon din namang iilan na pagkatapos gumaling, pagkatapos nilang nalampasan ang malaking pagsubok sa buhay, bumabalik na naman sa dating masamang ugali at masamang pamumuhay. Hindi ito nakakabuti. Sa mabuting balita, pagkatapos pinagaling ni Jesus ang taong may karamdaman, siya ay kanyang pinagsabihan o pinaalalahanan, "Ngayon magaling ka na, huwag ka nang gumawa ng kasalanan, baka mas masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." At mayroon pong nagsasabing, healing comes when we choose to walk away from darkness and move towards a brighter light. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties.
Protect them with the shield of your strength, and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya, ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.